Pero ang narinig ko ho, mga boss, chief, amo, sir, no? Yung sinasabi nung isang nag-comment kanina na merong revelasyon si Ramon Tulfo. Ito ho mga kababayan, babasahin ko lang po at medyo saktong reaksyonan lang tayo. Nabigla din ho ako nung nakita ko to no? Ramon Tulfo, na kung sakali, ilan ba sila magkakapatid? 4 lang sakto? 'Di ba kasi yung tatlo, kung sakali, Ben Tulfo, Rapi Tulfo, at si yung isa, nakalimutan ko yung pangalan, pero lahat sila papasok sa Senado. Kung sakali, si Ramon Tulfo lang ang hindi tumakbo, siya lang yung hindi magiging senador. Tama ba? Kung 4 lang sila. Anyway, sabi niya dito, sinong nakaiwan ng perang cash? Teo Tulfo pa, meron pa. Sinong nakaiwan ng perang cash na 1 billion sa Malacanang noong turnover ng administrasyon ni Digong kay BBM? Naku, napakalaking pera nun. Si Wanda pa, madami pala. Sinong nakaiwan ng perang cash na 1 billion sa Malacanang noong turnover ng administrasyon ni Digong kay BBM? Kung ako, kung sakali ho ultimo 1 million. Sabihin mo na 500,000 o 200,000 lang. Siguro, dadampot at dadamputin ko yun. Hindi ko makakalimutan yun. Ito pa kaya 1 billion? No? Sa Malacanang. Sino unang iisipin ng sambayan ng Pilipino dyan, mga bossing? Siyempre, pag turnover ho ng dalawang pangulo, si dating Pangulong Duterte at si Pangulong Bongbong Marcos napapasok. So, mapopokus ngayon ang atensyon sa dating Pangulo, kung sakali. Ituloy natin. Sabi pa dito, yaan ang isang sikreto daw na ayaw ipabunyag ni BBM. No? Totoo kaya itong sinasabi o itong revelasyon ni Ramon Tulfo? Kayo nga dyan sa comment section magtatanong ako, press 1 nga kung kayo ay naniniwala na yung mga nung mga revelasyon ni Ramon Tulfo may tumutugma ho. Press 1 kung naniniwala kayong may tumutugma o press 2 kung mahilig lang mag-imbento si Ramon Tulfo. Tuloy ko Sabi ni Pambansang Nanay, 1. Bakit? Dahil dikit siya sa dating Pangulong Duterte? Kasi ang naalala ko na yung huling ni-reveal niya kay Garma, no? Na bata daw ng dating Pangulong Duterte, si Royima Garma. Naalala niyo yun, mga bossing? Di ba? Sabi daw tinanong niya daw si dating Pangulong Duterte, "Bay, syuta mo yan?" Tinuro daw si Garma. No? Pangit man, bay. Sabi, kumbaga, sabi din po ni Ramon Tulfo, yung tipo bang kapag kayong naka-uniforme na pansundalo o kung ano man, iba daw. Yun po, yung uminit yun Uminit yun at si Ramon Tulfo din yung nagsabi yun no? Yun yung huli kong nalaman. Ngayon, ito may bago. Yan ang isang sikreto daw na ayaw ipabunyag ni BBM upang huwag daw masira ang pangalan ng kanyang predecessor na si Rodrigo Roa Duterte. Naku, may pangalan pala dito. Tinuloy-tuloy ko na lang pala dapat may pangalan pala dito. Biruin mo. Siguro isip ng ating Pangulo, kung sino man ang nakaiwan nito, total, kung sa bayan to, maibabalik na natin. Hayaan mo na siguro. Ganun kaya yun? Kumbaga, iniingatan pa din. No, siguro naman ang ating Pangulo ay papaimbestigahan yun. 1 billion yun 10 duffel bag, mga kababayan. Sabi ni Maxip, maganda si Garma kaysa kay Hanilet. Sabi ni Bernardo Pinera, 1, if there is a concrete evidence, PBBM ako, ginagaya ko lang si Idol, Yusek Attorney Castro. Hindi kasi ganyan lagi si etong si Ramon Tulfo no? Kapag ka naglabas ng mga ganyan. Siya din yata yung nagsabi na magsyuta din ang Vice Presidente at si Inday Sara. Ayan, yung sabi ni Ron Abenales.
Si Sara at Sulaika magjowa daw, sabi ni Montulfo. Oo, di ba? At nakita natin yung reaksyon ni Inday Sara Duterte nung siya ay sumugod doon sa loob ng Kongreso. Talagang hagulgol. Ay, hindi. Talagang galit na galit hanggang sa umabot sa ipapapatay ang ating presidente. Oh, asawa ng presidente at pinsan na si Martin Romualdez. So talagang mapapaisip ka pag si Ramon Tulfo ang nagsasabi, no? No? Tapos susundan mo at makikita mo yung reaksyon ni BP Sara. Mukhang oo nga, mukhang tama yung sinasabi ni Ramon Tulfo ah. Di ba? Mukhang ano nga, mukhang meron niyang basihan si Ramon Tulfo, etc. Ganito ah. Naghoromentado, sabi ni Boss B, si Inday Sara Duterte. Basa, noong panahon na yun ay magkasanib pa si BBM at Sara Duterte na anak ni Digong. Sino kaya? Sa tingin nyo, kayo dyan sa comment section, no? Dyan sa comment section, mga kababayan, sa tingin ninyo, sino yung nakaiwan? Kung meron man at kung totoo man itong sinasabi ni Ramon Tulfo, hindi kaya si dating Pangulong Duterte yon? Kasi kumbaga sinasabi niya dito, okay pa ang unit team noon. Eh di ba kailan lang naman po nag-umpisa na talagang gumib up na si Pangulong Bongbong Marcos? Sila, kampanyahan pa lang, binabanatan na ng dating Pangulo, si PBBM. Ano po? Ngayon, si PBBM, ang nababasa ko diyan, dahil nga ho, kakampi niya si Inday Sara Duterte, tahimik na nga lang ako. No? Di na ako magsasalita kasi andito ang vice-presidente ko yung kanyang hindi ko na lang papatulan, ganito, ganyan. Oh. Di ba? Tapos kung sakali na ito ay totoo, nakita, naku, ang daming nito. Total naman, maibabalik sa bayan to. Kung sakaling ganun. Tahimik na nga lang, wag nang ibunyag. Ibalik na lang sa bayan yan, yung ganyan. Ay, naku po. Pero dapat yan, paimbestigahan din. Ano po, dahil ang dami niyan. Gaano kaya kabigat buhatin yung kada isa? Kasi kung 1 bilyon, di ba? Kung 1 bilyon yan, mga kababayan, ibig sabihin, sa 10 duffel bag, kada isang duffel bag is 100 million ang laman. Nakahawak na ako, 1.5 million cash. Ganyan lang, isang supot. Pero yung 100 million, tragis na yun. Ang bigat siguro nun, ano? Ang limpak-limpak na salapi ay nakita raw sa isang kwarto sa main building ng palasyo. Ayon po kay Ramon Tulfo, mga kababayan. Kailangan ng pera si BBM, sabi ni Juni. Sabi ni Maxape, pang paretoke ni Mingming, sana kaso naiwan. Sinong Mingming? Sabi ni Ma'am Anabelle, baka naman panuhol kay PBBM isinauli, no? Kaya ginawa ni Digong ang paninira kay PBBM. Pero ang bigat nito, mga boss si Pamo, sir, may kasunod pa ba tong sinabi siya? Eto pa. Sabi pa dito, sinong nakaiwan, bla bla bla. Sinong nakaiwan ng 1 million perang cash, no? Malacanang non-turnover. Limpak-limpak. Nabasa na natin yan. Ang mga pera daw ay nasa 10 duffel bag, each containing 100 million nga. Sabi ng aking espiya ay baka naiwan ang malaking pera dahil sa pagmamadali. Bakit naman sila magmamadali? Sabi pa ng aking espiya, maaaring kasama ito sa mga perang hinakot palabas bago, ulit ko nga, sabi pa ng aking espiya, maaaring kasama ito sa mga perang hinakot palabas bago pumasok ang mga bagong residente ng Malacanang. Sino po ba yung mga palabas? Hindi ba? Nagmamadali sila. Pero ako kahit anong pagmamadali ko, kung sakaling may ganyang kalaki akong pera, hindi ko iiwanan yan. Ano? Yun na lang ang isipin natin. Kung totoo to, sino yung mga palabas at sino yung papasok? Siyempre, yung papasok, sabi nga dito sa balita na to, naiwan nung palabas.
Di ba? Dahil daw po sa pagmamadali. Ano na natin yan. Lagpasan na lang natin yan. Kayo po, dyan sa comment section, mga kababayan. Sino sa tingin ninyo, no? Kung totoo man itong balita o itong revelasyon ni Ramon Tulfo, sino sa tingin ninyo yung tinutukoy niyang nakaiwan ng 10 duffel bag na merong laman na tagwa 100 million pesos? Kabuuan, ang suma total, 1 bilyong piso, mga kababayan.